Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Parehong abala sina Belen at ang yayang si Mimi sa pag-aasikaso sa 4 na bata. Siya ang nagsusuklay ng mga buhok ng mga ito habang banibihisan naman ni Yaya ang iba. Hindi pa ba kayo tapos? Baka malate na kayo sa school. Tawag pansin ni Jack. Sandali na lang. Sagot niya. Bilis na mga kids, nagmamarakolyo na ang tatay ninyo. Dali na. Tarantang-taranta na naman siya ng umagang iyon. And this is just the 3rd day. Pero grabe ang tense yung nararanasan niya. Matapos may hatid ang mga bata ay siya naman ang inihatid ni Jack sa pinapasukang eskwelahan. Ingat ka Belen, susunduan kita uli mamaya. May kasamang himes sa braso niya ang gesture ng lalaki. Todo kilig siya doon at nagugulo lahat ng parte ng katawan niya. Imagine, hinawakan siya sa braso. Grabe epekto noon sa kanya. Sobrang kilig talaga. Opo, ingat ka rin sir, salamat. Aniya. Pero hindi siya kumikilos sa kotse para bumaba. Sige, bye, bye. Hindi pa rin siya bumababa. Tumakhim si Jack. Ay oo nga pala. Bakit ba naririto pa ako? Sorry po. Saka lang siya kumilos para bumaba ng kotse. Tutap ang dibdib na naglakad siya papasok ng school. My goodness, grabe na itong nararamdaman ko. Sana naman ay hindi niya ako nahahalatin na tense ako kapag kasama ko siya. Nang maalala ang ginawang paghawak ni Jack sa braso niya ay napangiti siya at parang lasing na naglalakad sa school campus. Ate, tawag pansin ni Ana na hindi niya napansin ay makakasalubong niya. Ana, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit humahapay ka? Ay humahapay ba ako? Para kang uminom ng gin. Happy lang ako Ana, sobrang happy lang. Bakit? Natigilan siya. Parang noon lang niya na-realize na overreacting siya sa ginawang pag-touch ni Jack sa kanya. Touch pa lang yun, paano na kung hinalikan na siya? Baka himatayan akong bigla, marahan niyang sabi. Ano ka mo ate? Nakakunot ang noong sita uli ni Ana. Wala. Ate, ano ba nangyayari sa iyo? Magpatingin ka na kaya? In love na ata ako. Ano sabi mo? Ay, maliwala lang Ana. Sige na. Baka malate ako sa klase. Gusto niyang matawa, and at the same time ay mainis sa nagiging reaksyon niya. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Bakit ba naman sobra naman yata ang react ng kanyang sistema sa presensya ni Jack? Friday evening. Dapat ay day off niya. At uuwi na sa bahay ng kanyang ate Helena. Pero naririto at kinakausap siya ng seryosohan ni Jack. Mahirap na walang katulong Belen. Ano kaya ang gagawin ko? Nagmamakaawa ang tema ng mga salita nito. Kulang na lang sabihin na kung pwede ay siya muna ang magsilbing katulong nito hanggang walang nakukuhang kapalit ni Aling Viring. Ano siya, sinuswerte. Hindi porket medyo attracted ako sa kanya ay uubra na ang lahat ng request niya no. Kahit na ba may konting pagtingin ako sa kanya, hindi ako magpapauto sa kanya, pwede ba? Belen, pagkway tawag pansin ni Jack. Po. Pagtingin niya rito, bigla siyang nahok ng magic eye nito. Grabe, ang mga mata nito. Ang lamlam. Parang tumatagos sa kaluluwa ang pagkakatingin sa kanya. Gustuhin man niyang magbaba ng tingin ay para na siyang na-magnet. Nakikiusap sana ako na kung pwede ay huwag ka munang umuwi. Walang titingin sa mga bata, kawawa naman sila Belen. Napalunok siya, at masama nga pala ang binabalak ng unggoy. Balak siyang gawing maid. Aba, malakas talaga ang swerte ng lalaking ito. Hindi po pwede sir. Please, Belen. Nagmamakaawang pakiusap nito sabay hawak sa kanyang kamay. Iyon na, nakuryente siyang bigla at napasagot ng oo kahit na ayaw niya. Salamat Belen. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Piti niyang sabi sa dalaga. Sa bagso yata ng tuwa niya ay nayakap siya at nahalikan sa pisngi ni Jack. Nanlaki ang mga mata niya, kasabay ng pamamanhid ng buo niyang katawan. Belen, hindi naman. Siya makakilos, parang na-stiff ang buong katawan niya. Bakit naman kasi nang hahalik pa Magpapasalamat lang naman. Belen, are you alright? Yes, ay, alright. Nag-stammer ang dilang react niya. Bago pa siya mabuking nito na ito ang punot dulo ng pagkaparalisa ng buong katawan niya ng mga oras na iyon.
Maya-maya, narinig na niya ang sunod-sunod na pagbaba ng mga bata sa hagdanan. Teacher, kaagad na tawag ng mga ito. Tuwang-tuwa rin ang mga kuting. Imagine nga naman, nakakuha sila ng bagong maid at private tutor at the same time. Parang gusto niyang maglupasay sa kagagagahan niya. Bakit ba kasi hindi niya magawang tumanggi? Napatingin siya kay Jack na noon ay sinalubong ang apat na mga bata. Talaga namang gwapo ang unggoy na ito kahit saang anggulo mo tingnan. Ang unggoy na ito ang punot dulo kung bakit hindi siya makatutol sa request nito. Bagamat sanay naman siya sa gawaing bahay, hindi pa rin niya maubos maisip na haantong sa ganito ang pagsisilbi niya sa mag-aamang ito na hindi naman niya kaano-ano. Heto siya ngayon, parang nanay ng mga batang ito na nagkakanda kumahog sa pag-aasikaso sa mga ito. Nagkataong off day rin pala ng yayang si Mimi. Ano ba itong napasukan niya? Umiwas siya sa malaking responsibilidad sa pagtuturo ng maraming bata, yun pala ay mas matinding responsibilidad itong napasukan niya. Heto siya ngayon. Matapos magpaligaw ng mga bata ay nag-aasikaso naman ng kakainin ng mga ito sa tanghalian. At ang lintek na tatay, kampanteng-kampanti ang kalooban habang siya ay pagod na nagtatrabaho. Kung sa bagay, parang gusto rin niyang maawa kay Jack. Kasalukuyan itong naglalaban ng mga damit ng mga anak. Saan na kaya ang asawa nito at nagawang iwanan ang ganitong kaguwapong asawa? Siya ang nanliliit habang nakatingin sa lalaki na naglalaba. Parang hindi bagay sa kaguwapuhang taglay nito. Hindi siya nakatiis at nilapitan ang lalaki. Ako na lang po ang maglalaba ng mga damit ng mga bata, sir. Nako, huwag na Belen. Nakakahiya ng masyado. Abuso na ito. Ngayon ka pa nahiya. Lubusin mo na ang pang-iistorbo mo sa akin, pabiro nitong sabi. Napakamot ng ulo si Jack. Pasensya ka na. Hayaan mo at hahanap ako ng kapalit na katulong sa agency sa Lunes. Sige, hindi ko hubatid kung pwede ako next week. May aasikasuhin naman ako para sa sarili ko. Pasensya ka na ha, Belen. At tangkang hawakan uli nito ang kamay niya pero umiwas na siya. Marumi ang kamay ko, sir. Dahilan niya. Hindi lang niya masabi sa lalaki na baka bigla na naman siyang matuod sa harapan nito. Mahirap na. Baka kahit na wala pa naman siyang rayuma ay manigas na ang mga ugat niya dahil sa tensyon sa lalaking ito. Grabe ang lakas ng arrive. Hindi niya kinaya. Matapos nalabhan ang mga damit ng mga bata ay dumampot siya ng isa pang labahin. Nabitiwan niyang bigla ng malamang briefs iyon ni Jack. Natutop niya ang dibdib. Hindi pa siya naglaban ng briefs ng lalaki sa tanang buhay niya. Hindi niya inaasahang pati ito ay kasama sa lalaban niya. Pero hayaan na. Alangan namang iwanan niya ito sa mga lalaban. Baka wala na itong isuot bukas ay nakakahiya naman, napapatawa sa sariling isip niya. Hapon na nang matapos ang kanyang paglalaba. Grabe ang ordal na inabot niya. Tamit ba naman ng mga bata ang labhan niya? Natural ay makukutim dahil sa naglalaro ang mga ito. Kahit nasanay siyang maglaba ay nagsugat pa rin ang mga kamay niya sa damit ng kinusot. Kasi, ayaw niyang mapintasan siya ni Jack kung kaya pinagbuti niya ang pagkusot lalo na doon sa mga puti. Gusto niyang maiyak nang makita ang mga kamay na nagkabutas-butas sa sabon. Kasalanan naman kasi niya. Bakit nakialam-alam siyang maglaba samantalang hindi naman humihingi ng tulong si Jack sa kanya? Hinggil dito, sana ay nagluto na lang siya. At least, naghahalo lang siya sa kawali. Pero sa paglalaba, mapapagod at masusugatan talaga ang mga kamay niya. Bale ba ay puro puti ang nilaban niya kung kaya hindi pwedeng isa lang sa washing machine? Ano ba itong napasukan ko? Sinuswerte talaga ang mukhang na ito. Kung hindi ka lang gwapo. Oras ng tanghalian. Nagkakagulo ang mga alaga niyang kuting. Nag-uunahan pa ang mga ito sa atensyon niya. Matapos mapagsilbihan ang mga ito at mabigyan ng kanya-kanyang pagkain ay naupo na siya. Unaware siya na sa tabi mismo ni Jack siya napaupo. Grabe, ang hirap palang mag-alaga ng bata, aniya rito. Feeling ko nga ay ikaw na ang nanay nila. Ano, nandidilat ang mga matang react niya. Excuse me po sir, wala akong kabalak-balak na magkaroon ng instant family na kasing dami ng mga batang ito. Ibig mong sabihin, ayaw mong mag-alaga ng mga bata. Not now. Hindi ko pa na-enjoy ang life ko, Sir Amante. Of course,
Sa pag-aasawa rin naman ang punta ko. Pero hindi pa ngayon. Paano kung ang magkagusto sa iyo ay isang byudo? Na katulad mo, sagot niya sa isip. Ewan ko pa po, hindi ko masasagot ang tanong mo. Ayokong magsalita ng patapos. Sige na, kumain ka na muna at mukhang pagod na pagod ka. Anong mukha lang? Sobrang pagod talaga ako sir, as in sobrang pagod talaga. Magpahinga ka na at ako na ang maghuhugas ng kinainan natin. Tapos mamayang hapon ay ako naman ang magbo-blow out sa Don Henrico's. Aba, sosyal. Ako nga hanggang Jollibee lang ang kaya. Ito Don Henrico's. Bueno, ako naman ang babawi mamaya. Makikita mo, mag-o-order ako ng masasarap kapag sinabi mong eat all you can. Pero nang paalis na sila, bigla muna siyang nag-time out. Humihilab ang tiyan niya. Pagpasok niya ng comfort room, malabnaw ang kanyang dumi. At hindi lang isang beses siyang dumumi. Nakaapat na balik na siya sa comfort room at nang palabas na ay muling humilab ang tiyan niya. Balik uli sa Cub 8. Dismayado siya. Ito ang napala niya sa pag-iisip ng masama. Balak kasi niyang mag-order ng maraming pagkain para makaganti kay Jack. Pero sa nangyari sa kanya ay imposibleng magawa niya iyon ngayon. Sinuswerte talaga ang lalaking ito. Matapos akong mapapayag na maging temporary maid, ngayong magbo-blow out naman ito ay biglang nasira ang tiyan niya.